Pwede nga pong ngitian mo muna ang iyong katabi. Para mawala naman yung stress niya, yung pagod niya, yung worry niya. Kahit nandyan yan, tandaan mo, you are an encouragement to her or to him. Ikaw ay magiging kalakasan at hamon sa kanya. Kaya kailangan nakismile lagi tayo. Ang Kristiyanong laging nakasimangot ay Kristiyanong hindi lubusang nakasuko ang buhay sa Panginoon. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, when you have Jesus in your life, you have peace in your life. Tandaan mo, ang taong wala lamang problema ay taong patay, taong wala sa tamang pag-iisip, pero naniniwala ako ang lahat ng kasama natin dito ay nasa tamang pag-iisip because the Lord holds your mind. Sige po, manalangin na po tayo at dumako na po tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. At naniniwala ko, every day there's a special message of God to everyone. There's a revelation. We live by revelation. Tayo ay nabubuhay sa revelasyon ng ating Panginoon upang magkaroon tayo ng excitement sa buhay. Sa kabila na parang paulit-ulit yung ginagawa mo, hindi paulit-ulit yung ginagawa mo. Kaya parang paulit-ulit kasi paulit-ulit yung ginagawa mong pag-uugali at pagkakamali sa bawat araw. Kaya ng sabi ng Biblia, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago at sariwa ang biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Bishop Greg before I go to the prayer, mercy and grace. Ano ba yung mercy? Yung dapat, deserve mong maparusahan, pero sa kabila nun, pinatawad ka ng Panginoon. Lahat naman tayo deserve na maparusahan ng Panginoon eh. Kawala-walaan, lahat tayo ay nagsisinungaling. Kawala-walaan, lahat tayo masuwayin. Nagkakasala tayo araw-araw. Because we know that, ang sabi ng Biblia, that the wages of sin is death. So dapat talaga nandun tayo sa tinatawag na kaparusahan. Pero because of the mercy of God, nandoon na lagi tayo niyang pinapatawad araw-araw. Ang sabi nga ng salita ng Diyos that when sin is increasing, the mercy, the grace of God is increasing. It is like wider and deeper like the ocean. Nalibot mo na ba ang karadagadan sa paligid? Ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon. At pangalawa, ano ba yung grasya ng Panginoon? You do not deserve, but you receive. Yung kanina, you deserve, pero hindi mo tinanggap. Ngayon, you do not deserve, pero tinanggap mo. Hindi ka karapat-dapat na pagpalain ng Panginoon. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng bahay. Hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng mabait na asawa, pero binigyan ka ng Panginoon. Kahit ang iyong bibig ay puno ng pagrereklamo. Okay lang yan. Normal yan sa pamilya. Dahil doon nahuhubog, sabi nga ng aking nanay, kung ako hindi ginamit sa tatay mo ng Panginoon, hindi siya magiging matibay na lingkod ng Diyos. Normal naman sa babae ang madaldal. Pag hindi madaldal at mabunga nga ang babae, hawakan mo ang iyong asawa, baka may sakit. Kung araw-araw, ang sabi nga, this is a good story. Ang sabi nga nung isang kausap ko, naaawa yung isang kapitan sa barko dahil yung kanyang isang tinatawag na employer, laging minumura sa Hapon. Sa salitang Hapon, yung kanyang tauhan. Ang sabi niya, nakakaawa ka naman, gusto mo ipagtanggol kita doon sa tinatawag na ating employer na Hapon dahil kahit tama ginagawa mo, minumura ka eh. Alam ko nasasaktan ka at sa akin masakit eh. Sabi niya, Captain, huwag kayong mag-alala. Sanay na po ako. Dahil for so many years sa aming mag-asawa, lagi ako minumura ng aking asawa. Kaya hindi na ako naririndi doon sa ating employer. Kaya lagi mong tatandaan kung anak mo ay matigas ng ulo, nagmumura, ang asawa mo ay nagmumura, walang problema yon. Hinuhubog ka ng ating Panginoon na ibigin mo siya hanggang isang araw makikita mo siya ang una na nagpupuri at nananalangin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo may manalangin and I'm very excited to bring the message of God because it is His message. Panginoon, sa oras at sandaling ito, ang aming mga bibig, Panginoon, ay buksan mo para ikaw ay papurihan, Panginoon. Wala kaming ibang nais kundi kami mapuno ng iyong banal na espiritu sa umaga at sa sandaling ito. Dalangin ko po, Panginoong Hesus, na ikaw ang bumago sa amin araw-araw, lalong-lalo na po sa oras at sandaling ito. Magkaroon po kami, Panginoong Hesus, ng kaganapan ng iyong banal na salita sapagkat ang iyong salita ay buhay at habang naririnig nila ito ngayong umaga, ito po'y tumatrabaho sa kanilang buhay at nagbibigay ng kulay sa kanilang buhay upang kami ay maging ganap na iyong anak, maging ganap na Kristiyano, na kami ay hindi lamang Kristiyano sa salita, kundi kami Kristiyano sa aming gawa at sa aming araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng buhay ay magsabi ng Amen and Amen. Napakaikli lamang po ng mensahe natin sa umagang ito. It is about believers' victory.
ang katagumpayan ng isang mananampalataya o nakakilala kay Kristo. Dapat lahat tayo ay mananagumpay. Hindi tayo talunan, hindi tayo ika-ika, hindi tayo palalambot-lambot, hindi tayo mahihiyain. Dahil unang-una, ang sabi ng salita ng Diyos in book of 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given you the spirit of fear. God has not given you the spirit of timidity. But God has given you the spirit of sound mind, love, and joy. Kaya sa umagang ito, bago ko po mag-umisa, I just want to share a story, and this is a real story. Merong isang nagtatrabaho sa tinatawag na meat factory. Sino po nagtatrabaho dito sa meat factory? Wala, salamat sa Panginoon. Sa isang meat factory na kung saan itong babaeng ito, she is working doon sa kumpanya for the last 25 years. At nagkaroon ng isang instant na pagdating ng closing ng company, naisara siya doon sa tinatawag na cold storage. So anong ibig sabihin? Napakalamig doon. Nag-uwi na lahat ng kasama niya sa trabaho. He shouted and she shouted and shouted and shouted and she yelled and she prayed to the God. At then after 5 hours, narinig niya ang pintuan ay bumukas. Nakita niya yung security guard na binuksan siya at siya'y napaiyak at siya'y nagpuri sa Panginoon. At ang una niyang katanungan doon sa security guard, paano mo nalaman na narito ako? Ang sabi niya, I'm working with the company for the last 35 years. And you are one of the few people, ikaw yung iilan sa mga tao na every morning na ikaw ay pumapasok, binabati mo ako. Good morning, you're so handsome. How are you? At ikaw din yung kailang-ilang tao na tuwing uuwi, ikaw din yung magpapaalam sa akin. And you are always saying that God bless you. Kaya nung uwian na, ang sabi niya, parang may mali, pumasok ka nung umaga pero hindi ka nakalabas nung gabi. So there's something unusual. Kaya sinubukan ko, hanapin ka sa lugar na ito. At salamat sa Panginoon. At nariyan ka nga. At hindi ka napahamak sa paninigas dyan. So what I am trying to say right now, kailangan meron tayong magandang relasyon sa bawat katabi mo, lalong-lalo na sa kapamilya mo, sa katrabaho mo, sa nakakasakay mo, sa jeep man yan, o sa pila ng tricycle. Kailangan lagi ikaw yung kakaiba. Being a Christian is being different. Kailangan ikaw yung laging palangiti. Kahit napakaraming problema sa buhay, huwag mo hayaan na yung problema ang siyang maghari sa iyo. Kaya nga, sabi sa leadership ni John Maxwell, a great leader knows and learn how to control his attitude and his emotion. Kung ikaw man ay palpak na agad ang nangyari sa iyo sa umaga, huwag mong hayaan na yung tinatawag na hindi magandang pag-uugali ang lumabas sa iyong muka. There are things that we cannot control. Hindi natin makokontrol ang panahon. Hindi natin makokontrol ang paglaki ng mga bata. Hindi natin makokontrol ang emosyon ng ibang tao. But definitely, you can control your attitude and emotion toward other people and toward life. Di ba? Hindi porket na natapunan ng kape ang iyong damit, maiinis ka na. Lagi mong tatandaan, ang unang itinuro ng ating Panginoon, hindi yung katalinuhan sa Biblia. Hindi pagalingan sa Biblia. Anong yung unang itinuro ng ating Panginoon? It is about the beatitude. Kasi kapag wala kang pag-uugali, you will never control the power and the anointing that He will pour out unto you at makakasira ito sa'yo. Pero kapag meron kang pag-uugali ng kababaan na kagaya ng ating Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, unang-una, hindi ka mapapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, kahit man nakakatisod ang mga taong nakapaligid sa iyo, iibigin mo pa rin sila dahil sila'y para sa Panginoon at kailangan nilang maligtas. Noong isang araw nga, last Friday, kami nasa mall ng buong pamilya. Naglalakad kami at inoobserbahan namin ang mga nasa kapaligiran. Nandoon yung kabigatan ng spirito. Alam mo bakit kabigatan? Yes, nag-enjoy sila, nagtatrabaho ang ibang tao. Pero alam mo na hindi nila kilala si Kristo. Hindi ko sinasabing 100%. But most of them doesn't know Christ. And if they know Christ, they know just Christ in their mouth. At kung ano yung pinapangaral ng pastor, but they do not have a relationship with Christ. At yung kabigatan namin, kailangan ma-evangelize ang lahat ng ito. Sabi ko nga sa isang preaching ko, kung tayong mga magulang, kung tayong mga anak, kung tayong nilikha ng Panginoon, meron tayong plano para sa ating buhay at para sa ating pamilya. Kaya nga kayo nagtatrabaho, nag-abroad, nag-iipon.
Pero nagplano na ba ang tao para sa kanyang eternal na buhay? It doesn't matter if you are excelling in your employment. It doesn't matter if you are excelling in your business. Pero ang tanong, ang aking pakialam, are you excelling with your relationship with God? Mahusay ka nga sa mundo. Ang dami nga ng perang nakukuha mo. May maganda kang bahay, may maganda kang kotse. Yung mga anak mo nasa prestigious schools. Maganda ang kanilang kinabukasan dahil unang-una, sila yung mga professional na, mga doktor, mga attorney, mga abogado. Even if they excel in the world, but they do not excel in Christ, it is nothing. Amen po ba? Because apart from God, your life will tear into apart. Malayo ang buhay mo kay Kristo, magiging walang saysay at sira ang iyong buhay. What shall profit a man if he gain the whole world? Anong pakinabang na makamtan mo ang yaman ng mundo mo? Pero wala naman ang iyong kaluluwa sa kaligtasan. Hindi mo madadala ang iyong kayamanan, ang iyong bank account. Ang madadala mo lamang sa Panginoon ay ang iyong pananalig sa Kanya at yung mga magagandang ginawa mong mabuti dahil ikaw ay nagpakasakop sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang teksto po na pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay napakasimple at napakaikli lamang. Ang John 16 verse 9. Ang ikli lang po yun. Of sin because you believe not. Kasalanan dahil hindi ka makapaniwala. Napakasimpleng salita, di ba po ba? Hindi ibig sabihin na hindi ka pumatay, hindi ka nagkakasala. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagnakaw, hindi ka nagkakasala. Kaya nga mamaya, si Pastora Magda ang sa ating communion service, kaya nga mamaya, makikita natin yung pag-take natin ng communion, pag hindi ka buo ng pananalig, makikita niyo sa 1 Corinthians 11, you dishonors God. Di ba sabi ng Biblia, sabi ng sulat ni Pablo, kapag ikaw ay kumakain, ikaw ay umiinom, pero wala kang pananalig, you dishonor God. Paano yung walang pananalig, Brother Jonathan? Ay, puro taba ito lechon ito Ito yung mga kapag-high blood sa akin, wala namang problema. Ang problema kapag inubos mo isang buong lechon. Pwedeng kumain, pero wag naman yung sobrang takaw. Pwedeng tumigil, sabihin mo nga sa katabi mo, Sisa, pwede raw kumain, sabi ni Pastor Jonathan. Oh, sasabihin pa iba, kakain ako, pero di bali kakain ako dahil meron ako nasa bulsa ko na maintenance medicine. Mababalansi ko yan. And you are not moving in faith. Tama po ba? Dahil if you are moving in faith, you are trusting God. Tandaan mo, ang nakakapagpahamak sa tao, hindi yung kinakain natin. Kundi nilalaman ng ating puso. Yung nilalaman ng ating isipan. Yung additional lang na pagkain, hindi talaga yon. Ang pinaka-reason kaya nagkakasakit ang tao is the condition of his heart. Dahil kapag masayain ang iyong puso, kapag ang iyong isipan at ang iyong buhay ay nakafocus sa ating Panginoon, magkasakit ka man, hindi ka magtatagal sa pagkakasakit. Ikaw ay laging bibigyan ng Diyos ng kalakasan. Dahil ikaw ay mananagumpay at higit pa sa mananagumpay. Maganda ang kinabukasan mo. Sabihin mo sa iyong kapatid, maganda ang kinabukasan mo. Bago tayo magpatuloy sa pangangaral, pwede bang manumpa tayo sa Panginoon? Hindi po ito para sa June 12, ba? Sa Panginoon tayo nanunumpa. Ang ganda nung isang kanta doon sa graduation nila Habi. Sabihin natin that I am a promise. Ako ang pangako ng Panginoon, di ba? I am a promise. I am the possibility. I am the potential. Because I have a great, great God. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangako ka ng Panginoon that you are the head and not the tail. Ikaw ang ulo at hindi buntot. Ikaw ay nasa harapan at hindi nasa likuran. Ikaw ay nakaangat sa mga tao, hindi ka nasa baba. Pero sa kabila na nakaangat ka, nandun yung pagpapakumbaba mo. I am a possibility. I am a possibility. When you say that I am possibility with God, all things are possible. Kaya kapag mangangarap ka lang, hakbang kaya lakihan mo na yung pangarap mo at yung paghakbang mo. Dahil kapag imposible ito, tiyak kasama mo ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ask anything of me. You want a nation as a gift? You want a continent as a gift? I will give it unto you. But you need to have faith.
Alam mo ba ang problema sa Kristiyano? Kaya kailangan, mananagumpay tayo. Kailangan sa ating paniniwala, tayo victorious eh. Dahil what your mind can conceive, you will receive and achieve. Pero kapag hindi mo maunawaan, hindi mo mapaniwalaan, ano po bang kabaliktaran ng paniniwala? What is the opposite of doubt? And what is doubt? It is fear. Natatakot ka na baka ka mabigo. Natatakot ka na may edad na ako, hindi na mangyayari sinasabi ni Pastor Kenneth, ni Bishop Greg, ni Pastora Magda, na ako daw ay magiging mayaman. Si Abraham ba kailan pinayaman ng Panginoon? Si Sarah ba kailan nagkaanak? God is not looking on your age. God is looking if you have faith. Because faith is the currency of heaven. It is not your mouth, it is your faith. And sabi sa Satan, and without faith, Hebrews 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please Him. Ang dali lang ang pinagagawa ng Panginoon, maniwala ka. Kaso maraming pagkakataon, hindi ka makapaniwala sa ating Panginoon dahil unang-una, may takot ka. At kaya ka may takot dahil hindi mo kilala lubusan ng ating Panginoon. At alam mo ba kapag ikaw ay may takot, ano yung sabi kanina ng teksto? Ng John 16 verse 9, of sin because you believe not. Nasa kasalanan ka. Kaya ka natatakot kasi hindi mo kilala ang Panginoon, kasi hindi lubos na ang pagtitiwala mo sa Kanya dahil sasabihin mo, hindi naman nakikita ang Diyos. Hindi nakikita ang Diyos, pero bakit sa hangin naniniwala ka? Hindi ka naniniwala na may pinanggalingan ng tubig, pero kahit ayaw mo ng tubig, kailangan mo uminom araw-araw ng tubig. Pero ang Diyos hindi mo mapaniniwalaan. Hindi man nakikita ang Panginoon, pero ang katabi mo ay isang ebidensya na ng ating Panginoon. Ang buhay mo ay ebidensya ng ating Panginoon. Ang tustos mo araw-araw ay ebidensya ng ating Panginoon. Lahat na nakikita mo sa paligid na ginagawa ng mga tao ay ebidensya ng ating Panginoon. Because in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Sa Kanya tayo kumikilos, sa Kanya tayo naglilingkod. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga of sin because you believe not. Kailangan tapusin na natin pagkakasala natin dahil hindi tayo lubos ang makapaniwala sa ating Panginoon. At paano natin tatapusin ito? Ano ba yung kasalanan? Pagkatakot. Pagkatakot sa kinabukasan. Pagkatakot na baka hindi na magbago ang mga mahal mo sa buhay. Pagkatakot na baka lalong pumangit pa ang ekonomiya. Pagkatakot na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Kung ikaw ay matatakotin, lagi mong tatanong, sabi nga ng isang kausap ko, bakit po ang Diyos hinahayaan na may pumunta sa impyerno? Sabi ko, bakit ang tanong mo kapatid? Dahil ano siya, hindi ko na sabihin. Ang dapat ang tanong mo, bakit sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoon, hindi pa rin pinipili ng tao ang Diyos? Di ba? Binubuhay ka niya araw-araw, mas lalong sa kabila ng kasama niyo, binubuhay ka, pinagbibigyan ka ng ating Panginoon. Dahil, ang sabi ko sa kanya, kaya maraming pagkakataon na hindi ka makapaniwala sa Diyos dahil kulang ka ng pananalig. Bakit? Naniniwala kayo na may mabuti at masama. Pero may mga tao hindi naniniwala na may impyerno at langit. Ang pinaniniwalaan lang nila may langit, pero walang impyerno. Pero sa lupa, nakikita niyo yung analogy. Nakikita niyo yung connection. Naniniwala ka sa lupa, may masama at may mabuti. Pero after ng buhay mo, ayaw mo maniwala na may impyerno din. Ang gusto mo lang paniwalaan may langit. Naniniwala ka dito may masama. Papayag ba kayo na pati ang mga masasama magkakasama sa langit? Makakasama natin sila sa langit kapag sila nagbago at sumuko sa ating Panginoon. Kaya naman dumating ang ating Panginoon para sa mga makasalanan. So they have the best opportunity na mas lalong ibigin ng ating Panginoon because while we are sinner, God had already loved us. Habang ako ay makasalanan pa, minahal at inibig na ako ng ating Panginoon. Ang question na lang, patuloy ba akong tatalikod sa Kanya o mas lalong lalapit ako sa Kanya? Kaya kung ikaw ay matatakutin, hindi pa lubusang patay ang iyong laman. Kung ikaw ay matatakutin, simula sa oras at sandaling ito, magkaroon ka ng katapangan sa iyong buhay na mangarap ka kahit anuman ang iyong nararamdaman sa iyong katawan, kahit anuman ang mga taong nakapaligid sa iyo na pilit kang binibwisit at pinipigilan at laging binubuhusan ng malamig na tubig ang iyong pangarap, laging tatandaan mo, hindi mahalaga ang sinasabi nila. Ang mahalaga ay kung sino ang lumikha sa iyo. Ang mahalaga ang pagkatawag ng Diyos sa iyo dahil hindi mapipigilan ng tao ang ginagawa ng ating Panginoon sa iyong buhay
buhay kapag ikaw ay naniwala ng lubusan sa Kanya. Tingnan ninyo po. Kung ikaw ay mabubuhay sa pagiging matakutin, saan ang destinasyon mo? Ang sabi sa Revelation, para maunawaan ng lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang sabi sa Revelation 21 verse 8, the fearful, huwag na natin isa-isahin, basahin lang natin, the fearful, ang dami ng mga kasalanan na mapuntang impyerno doon eh. Pero ang sabi, but the fearful, the unbelieving, those two words na lang. Punta na tayo doon sa pinakadulo. They will have their second death in the brimstone. In others' translation, in the lake of fire. So kapag ikaw ay hindi makapaniwala, ikaw ay matatakutin, mapupunta ka sa impyerno. Kasi sa oras na tinanggap mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas ng iyong buhay, there will be a renewing and transformation of your mind. 2 Corinthians 5 verse 17 says that all things has passed away. Being fearful is passed away. Being a sinner is passed away. And all things become new. Bakit ka matatakot kung hindi na ikaw nabubuhay sa iyong sarili? Bakit ka matatakot kung alam mo that he that is in me is greater than he that is in the world? So kung natatakot ka, ibig sabihin, hindi mo tiyak na kasama mo ang Panginoon at hindi mo tiyak na ang kinabukasan mo ay puno ng katagumpayan. Di ba? Kaya ka natatakot dahil unang-una, hindi mo kilala ang ating Panginoon. Kaya hindi mo kilala ang ating Panginoon dahil nabubuhay ka pa sa laman. At kapag ikaw ay nabubuhay sa laman, ang gumagana sa iyo ay ang iyong pangunawa, ang gumagana sa iyo ay ang iyong pakiramdam, kaya nagkakaroon ka ng katamaran, okay lang sa iyo na dumalo sa gawain ng linggo, pero how about Monday to Sunday? Do you read the Bible? Do you pray unto God? Do you speak in tongues? Do you sing hymns unto God? Kumakanta ka ba ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon? Or you are just a Sunday Christian? You are treating what we are doing right now as a religion. This is not a religion. Religion will not save you. Religion will always say, do this, do that. Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka mapunta sa langit. Pero kapag ba ikaw ay lubos ang pananalig sa ating Panginoon, lagi mong tatandaan, kapatid, iibigin mo siya at ang taong umiibig, kahit sa asawa niyo, pag iniibig ka ng asawa mo, gagawin niya ang lahat para ikaw ay laging mapasaya. At kahit wala ka nakikitang maganda, iibigin mo pa rin siya. Dahil kung ang Diyos nga, minahal ka nung ikaw ay makasalanan pa. Kaya tingnan mo, sabi nga 3 times na sinabi sa Biblia, sa book of Joshua, fear not, Joshua, fear not. Huwag kang matakot. Bakit ka matatakot sa bayaran mo? 2 milyon, 3 milyon. Pwede naman sabihin nung may-ari, sige, pinatatawad na kita, huwag mo nang bayaran yan, magbigay ka na lang ng 100,000. Pwede gawin yun ng ating Panginoon? Iba-ibang kaparaanan ng ating Panginoon. Pwedeng, kung ikaw ay may utang, hipuin ng Panginoon yung pinagkakautangan mo at sabihin niya, sige, bayad na yan. O kaya pangalawa, pwede kang tustusan ng ating Panginoon. Pwedeng ma-rediscount. Ang daming bagay. Dahil yung iniisip mo, kadalasan, pinalalaki lamang ng takot mo sa iyong puso. Kagaya yun nung anino eh. Naalala ko yung isang example dun sa isang cartoons. Yung daga dumaan sa iliwanag. Ang kala ng pusa ay malaking bear. Diba? Minsan yung maliit mo kinatatakutan, pinalalaki mo. Kinokomplikado mo. Pero ang katotohanan, maliit lang yon. Ang problema, wala kang pananalig sa ating Panginoon. Kaya most of the time, you sink in problems and desperation because you lack faith. Kapag kulang ka ng pananalig, magiging kagaya ka ni Pedro. Noong una, nandun yung pananalig niya sa Panginoon, pero nung nakita niya, tumingin siya sa paligid, huwag kang titingin sa paligid. Kaya nga sabi ni Jesus, look unto me, the author and perfecter of my life, of your life. Huwag kang titingin sa nangyayari sa paligid. Just fix your eyes unto Jesus. Because when your eyes is fixed unto Jesus, hindi mo mararamdaman ang problema ng daigdig. Hindi mo mararamdaman ang kasamaan ng daigdig. Hindi ka matetempt na magkakaroon ka ng lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life na tinutukoy sa 1 John 2:16. Kaya ka naman natatakot kasi lingon ka ng lingon. Magiging minsan kagaya ng kabayo. May tapaoho. Nakatingin lamang sa kanyang finish line. Dahil kahit ano mangyari mga kapatid, kapag ikaw ay nakatutok sa ating Panginoon, yung mga nasa paligid mo,
may inspire sila sa iyong buhay. Kaya ka dumaraan sa ganyang problema, sa ganyang espesyal na problema. Because there are three reasons. Number one, kaya ka dumaraan sa ganyang problema, ang sabi ng 2 Korinto 1, basahin nyo lang doon dahil hindi naman yun nasa topic. Ang sabi doon, so that your help will comes from God. And because your help will comes from God, kung ikaw ay dumaraan sa pagkakasakit, ikaw ay dumaraan sa kakapusan, ikaw ay dumaraan sa matinding tinatawag na persecution, magpatuloy ka lang na manalig sa ating Panginoon dahil tutulungan ka ng ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, He is your present help in times of trouble and He will deliver you kapag hindi mo na kaya ito. Dahil bakit? Pag tinulungan ka ng Panginoon, ano magiging mangyayari? Magkakaroon ka ng buhay na patotoo. Ipagmamalaki mo na kung ako nga ay tinulungan ng Panginoon, ikaw din sister, ikaw din brother, ikaw din iyo, kaya kang tulungan ng Panginoon because He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang tao nagbabago, ang ekonomiya nagbabago. Pero ang ating Panginoon, laging handa siyang tumulong sa iyong buhay. Pangalawa, kaya minsan dumaraan ka sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo dahil para matanggal yung pagtitiwala mo sa sarili. Bakit ka nagtitiwala sa sarili? Sunod-sunod ang katagumpayan ko eh. Alam ko na yan eh. Napagdaanan ko na yan eh. Eh ngayon, mas mabigat. Napagdaanan mo nga, kaso ngayon may dagdag pang problema nakakakibat sa'yo. Madaling manalig kapag maganda ang buhay. Kaya inaalis tayo ng ating Panginoon sa tinatawag na comfortable zone. Diba? Narinig ko nga sa preaching ni Brother King, tandaan mo, hindi pa patigilin ng Panginoon yung tinatawag na bagyo sa paligid. Hayaan ng Panginoon na dumaan ka sa bagyo so that you can sing the song. When the oceans rise and thunders roar, I will be still. Bakit? Dahil you are under the protective covering of God. And people will be in awe and inspired dahil kakaiba ang buhay niya, nagtatanggalan sa kumpanya. Pero siya hindi nangangamba because I know my God. I know that He will preserve me. At kahit matanggal ako sa kumpanya, alam ko na yung pagkatanggal ko that all things work together for good. Dahil ilipat niya ako sa mas magandang kumpanya o ipagtatayo niya ako ng panibagong negosyo dahil dito ako paunlarin ng ating Panginoon at inialis niya ako sa Babylon ng aking buhay na hindi na ako maglilingkod sa tao, ako na ang paglilingkuran ng tao para maging inspirasyon ako at maging buhay na patotoo ko sa ating Panginoon. Kaya maraming Kristiyano ang nababansot. Masakit ito Dahil dumadalo lamang kayo sa gawain dahil nakasanayan nyo lang. Nakasanayan namin na kada linggo ay dumadalo. Nakasanayan namin na dumadalo dahil si nanay at tatay ay dumadalo. Kaya nakasanayan lang namin. Naging ritual na lang. Inaalis ng Panginoon ng ritual. Ang gusto ng ating Panginoon, magkaroon ka ng buhay na pananampalataya at relasyon sa Kanya. Pag nakasanayan lang, preloader ka lang. Sabi ng mundo, just go with the flow. Di ba? Nakikiayon ka lang sa takbo, pero maganda na rin yun. Dahil we believe that faith cometh by hearing and hearing and hearing and hearing the word. It's good. Pero later on, because as you go and go, dadaling ka ng Panginoon sa problema sa buhay so that you will grow in the love of Christ and in the knowledge of Christ. You do not grow in the good times. Hindi ka lalago sa biyaya. Lalago ka sa problema. Ang sabi nga ng isang libro, tough times will never last. Ang mga matitinding pagsubok ng buhay ay hindi magpapatuloy. Pero ang may mga tao may matitinding kalooban. Kaya nga ang sabi ni Pablo, di ba, you are wasting on the outside. Nanghihina ka sa panlabas. Totoo naman yun Umiiyak ka, nasasaktan ka, napapagod ka. Pero huwag ka magpatuloy doon. You bend your knees and you kneel unto God. Dahil kapag ikaw ay lumuluhod sa ating Panginoon, lagi mong tatandaan, ibubukod ka ng ating Panginoon sa karamihan. Pwede po ba, bago tayo magpatuloy, as the Holy Spirit is inspiring me, kantahin natin, Brother King, yung ang lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo. Diba ang sabi that every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Sige nga po sa ating music ministry. Paano nga ba yung kompletong lyrics ng Brother King? Kailangan natin pagluhod sa Panginoon.
Maraming tao nagmamadali sa pagpasok. Pero kung konti lang yung nananalangin sa Panginoon ng tayong timan. Mananalangin ng 5 minuto dahil malilate na sa eskwela. Mananalangin na ng 10 minuto dahil malilate na sa opisina. Pero ayaw nila ng tinatawag na buhay na relasyon sa ating Panginoon. Hindi ka makapaniwala sa ating Panginoon dahil hindi mo nauunawaan ng kanyang kaisipan. Sinasabi ko sa iyo, kapatid, ang pananalig, kailanman hindi mo maunawaan. Pero ang pananalig, kailangan mong paniwalaan. Kaya hindi mo mauunawaan ang pananalig because it is beyond your reasoning. It is beyond your heart. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang kaparaanan ay hindi mo mauunawaan. His ways different from your ways. Iba ang pagkilos ng Panginoon kesa sa nakasanayan mo, kesa na pag-aralan mo sa mga textbook. Kaya, ang pananalig, hindi ka dadalhin sa pangunawa. Ang pananalig, dadalhin ka sa paniniwala. Upang maalis ang iyong pag-aalinlangan. At sa oras na maalis ang iyong pag-aalinlangan, mawawala na ang mga imposibleng bagay sa iyong buhay because all things are possible with God. Pwede po bang lumuhod tayo habang kumakanta as a sign of honor sa ating Panginoon? Tandaan mo ang pagluhod. Huwag mo sasabihin, may rayuma ako, matatanggal ang rayuma mo, iiwan mo dyan sa sahig ang rayuma mo, iiwan mo sa sahig yung arthritis mo, iiwan mo sa sahig yung cancer mo, iiwan mo sa sahig yung mga sinasabi ng doktor sa'yo. It is just a report of man. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng loob sa iyo ay luluhod. Lahat sasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng bukod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng loob sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Lamang, Jesus. Lamang, Jesus, ang Panginoon. At ang sabi nga ng Santiago, ang sabi sa James 4, verse 7, that the Lord gives more grace to the humble. Naalala ko tuloy yung ginawa nila ni Nehemiah, nila Zerubbabel. Hinimok nila ang buong Israel na lumuhod sa ating Panginoon. Dahil sa ating pagluhod, pagpapakita ito ng pagsuko sa Panginoon. Sa ating pagluhod, pagpapakita ito ng ating pagpapakumbaba. Sa ating pagluhod, aano din tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Sa ating pagluhod, pinatitibay natin ang ating espiritu. Kaya Panginoon, nakikita mo po kami sa kongregasyong ito, O God, at sa mga kasama namin sa nanonood sa Facebook live streaming at sa YouTube, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Wala kaming ibang inaasahan, Panginoon. Kaawaan mo kami, Panginoon, sa aming mga kamangmangan, Panginoon, at aming pagsuway, Panginoon. Ikaw ay mahabaging Diyos, Panginoon. Kaya ang lahat ng lumuhod, Panginoon, ang kanilang mga dalangin sa iyo ay iyong katagpuin sa oras at sandaling ito.
Kung sila ay nangangailangan ng kagalingan, tinanggap na nila ang kagalingan at paglaya sa oras at sandaling ito. Dahil ang iyong kaayunan, Panginoon, ang iyong kaayusan, Panginoon, ang laging manalaitay sa aming buhay, Panginoon. Sila hindi na magkukulang sa kanilang mga pananalapi sa araw-araw, Panginoong Yesus. At ang kanilang buong pamilya, Panginoong Yesus, ay maliligtas at maglilingkod sa iyo, Panginoon. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, Panginoong Yesus. Ang simbahang ito, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, upang sila ay maging daluyan ng iyong himala, Panginoon. Makita pa lamang nila ang kanilang anino, Panginoon. Nagsisigalingan ng mga tao at sila'y napapagpala na sa kanilang buhay. Sa oras pa na magbukas sa kanilang bibig, Panginoon, dadaloy, Panginoong Yesus, ang makapagyariang salita mo sa kanilang bibig. At hindi na sila magiging katulad ng mga nakalipas na araw, Panginoon. They will never be ever again same again, Panginoon. Restore us, O God. Restore us from your original creation, Panginoon. That we are in the power and authority, Panginoon. We have the dominion, we have the anointing, Panginoon. At dadalhin nila, Panginoon, ang napakaraming patutuos sa kanilang buhay. Dahil mapalad ang mga aba na walang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Mapalad ang mga tao na si Yahweh ang Diyos ng kanilang buhay, Panginoon. Kaya sa oras at sandaling ito, let there be a mighty turnaround, a mighty shift in their life, Panginoon. Let their spiritual life, O God, be an overflowing and exceeding, O God. Because as we overflow in your loving kindness, O God, it is always better than life. Kaya aming Ama, you are ordaining kings and priests sa oras at sandaling ito. You are aligning their lives sa iyong plano, Panginoon. Your will is not for us to live in poverty. Your will is for us to live in an abundant, in a blessed, in a peaceful life, Panginoon. That's why sabihin mo, I refuse to be poor. I refuse to be sick. I refuse to be disobedient person. And may you use me for thy glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen. Sige, kantahin po muna natin tong awit na to hanggang sa ating pagtayo. Isang kanta pa, mga kapatid. Kabanal-banal ang Diyos, Walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Maraming salamat po. Ano bang meron kapag laging sinasabi na, sige po, makakaupo na ang bawat isa. Dalawang bagay lamang po pag laging sinasabi mo ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. There's power in His name. There's miracle in His name. There's freedom in His name. Dahil mismo sa Kanyang pangalan, nakakapagpagaling ang mga disipulo. Kaya nga tingnan nyo, nung nakita ni Jesus si Nathanael, sabi niya, ang iyong tuhod ay kasing kamal ng kamelyo. So ibig sabihin ng katibayan na ikaw ay umiiyak ng, tandaan po natin, yung salita ng Diyos magkakaroon ng kapangyarihan kapag meron kang pananalig sa Panginoon. At ang pananalig sa Panginoon ay mag-uumpisa kapag meron kang buhay na relasyon sa ating Panginoon.
Dahil gusto mo yung mga bagay na gusto mong makamit. Kaya madalas hindi natin natatanggap o nakakamtan yung ating mga pananalangin o yung hinihingi natin sa ating Panginoon because we ourselves, we do not pursue what we want. Pag hindi natanggap ngayon, iba na, baka hindi itong will ng God, ni God eh. Ano ba sabi ng Biblia? For I know the plans. Ang Diyos hindi pa kuli-kuli, hindi pa bago-bagong isipan. Pag humingi ka, it doesn't mean na hindi nangyari ngayon, hindi mangyayari. Mismo yung fig tree, hindi naman agad natuyo eh. Pagbalik nila, tsaka natuyo eh. Ang unang inahanda ng Panginoon, before God sends the blessing, before you receive the miracle, He is first preparing you. Bakit mo tatanggapin yung mula sa Diyos na hindi ka handa? Tingnan mo yung mga Israelita, hindi agad nakapasok ng promised land. Hindi sila handa eh. Kung gusto mo na malaking pagpapala, nung inihintay mo, you're praying for that for the last 40 years of your life. Hindi mo pa nakakamtan. But always remember, kailangan magpatuloy ka lang na meron kang buhay na pananalig sa ating Panginoon. Magpatuloy ka lang na may maganda kang pag-uugali sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung tama yung pumasok sa aking isipan. In 1 Peter chapter 1, dahil kailangan meron tayong tamang spirito. Dahil kapag meron tayong tamang spirito, dadalhin tayo nito sa tamang tinatawag na pananalig at pagkakilala sa ating Panginoon. Basahin ko lang po na mabilis. Tingnan ko kung tama pong yung aking naalala. In 1 Peter 1 verse 7, that the purpose of this trial, of this waiting, is to prove that your faith is genuine. That the trial of your faith is more precious than gold. That perisheth not, though it be tried with fire, it might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. Kaya ka dumaraan sa pagsubok para mas lalong mahubog, mas lalong lumabas yung value ng pananalig mo. Kaya kung ikaw ay matagal na naghihintay, sabihin mo sa katabi mo, you are due today to receive your blessing. Hinug ka na, kumbaga ba sa ano, di ba? Ang lagi naririnig niyo, due date ng mga bayarin. Ngayon naman na maririnig niyo, you are due for the blessings that you are waiting for so long time. Yung iniintay nyo, Sister Jen, na tinatawag na titulo or yung tinatawag na bank loan, you will receive it within this June. It might be impossible to men, but it is possible with God. Yung ikaw, iniintay mo na PO sa malaking kumpanya, na ikaw ay pinababalik-balik, huling balik mo na yon dahil kasunod, kasama mo na yung kontrata at cheque ng ating Panginoon. Hindi ka na babalik muli sa ospital dahil hindi mo na mararamdaman yung kirot na nararamdaman mo dahil ito'y tinapos na ng ating Panginoon. Inilagay niya ang tinatawag na matinding paglaya niya sa iyong buhay. Due ka na overdue na nga kumbaga ba sa buntes, kailangan ng ilabas, overdue na kailangan ng operahan, kailangan mo lang iluwal. How many days, how many hours, how many years, how many time and effort you have spent on waiting? Ang sabi ng Biblia in 2 Corinthians 6 verse 7, now is the time for your blessing. Now is the time for your salvation. Now is the time of favor of God in your life. 13 taon ka na o 15 taon ka na dumaraan sa kirot ng iyong katawan. Tapos na yun ngayong araw na ito, sa oras na ikaw ay maniwala, ipagpasalamat mo na yan sa ating Panginoon. Dahil ang pasasalamat ang matinding sandata natin laban sa kaaway. Ang sabi na Isaiah 48, 11:30 pa lang naman, no? May 15 minutes pa. In Isaiah 48 verse 17, para kompletuhin po natin ang buong mensahe, isa-isahin po natin ito, the Holy God of Israel, the Lord who saves you says, yung Israel, palitan natin na pangalan mo. The Holy God of Pastora Magda. The Holy God of Sister Bilma. The Holy God of Sister Karen is talking to you right now. Sasabihin mo, Brother Jonathan, ang kausap dyan, Israel eh. You are the spiritual Israel of God. Balikan muna natin bago tayo magpatuloy so that you will have a literacy, a main foundation about the Word of God. I am what I am today, speaking to you with full truth and confidence because God is working in my life. Para patunayan kayo sa inyo na kayo ang tinutukoy niyo, in Ephesians 3 verse 6, ang sinasabi doon sa Ephesians 3 verse 6, ano po ang sinasabi?
that the Gentiles, who are the Gentiles? Tayo yun before. Dahil syempre hindi naman tayo Hudyo eh. Marunong ka ba mag-Hebreo? Pero kumakanta dito ng Hebrew. Alam mo, naririnig ko sa Prayer Mountain. Di ba, Sister Bergie? Pero naturally, hindi naman tayo Hudyo eh. Pero nandun nga yung tinatawag na sa science, ano yung grafting? Ano yung grafting? Mula ka sa ibang puno, hinugot ka, inilagay ka doon sa puno ng ating Panginoon. That is why He is the vine and we are the branches. Kaya magkakaroon ka na ng bagong kaisipan. You will have a new mindset. When you have a new mindset, you will have faith on God. Hindi mo na nakikwentahin kung ano yung mga calculation na kailangan mong gawin. Dahil ang Diyos ay laging sakto sa pagkilos sa iyong buhay. Alam niyo yung edad na dapat pagpalain ka ng Panginoon. Kaya nadedelay, hindi dahil sa Kanya, kaya nadedelay dahil masama pa ang pag-uugali mo. Aray. Ang sabi sa 3 verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs. What is fellow heirs? Tagapagmana pala tayo. And of the same body. So if we have the same body, we are partaker of His promise. Kaya I am the promise of God. So yung mga pangako niya siya sabi dito sa Old Testament ay para sa iyo din. Dahil nung oras na tinanggap mo si Kristo at pinanawalaan mo na siya ay Diyos na tagapagligtas, na mula sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo ay muling nabuhay, ikaw ay naging anak na niya. Tinubos ka niya sa lahat ng pagkakasala. Kaya lahat ng pangako na sasabihin ko dito sa Isaiah 48, verse 17, ay ang kinin mo na para sa iyo. Ang sabi dito, let's continue in Isaiah 48, verse 17, although I am reading in the Good News Translation. The Holy God of Israel, the Lord who saves you says, I am the Lord your God, the one who wants to teach you for your own good and to direct your pathways that the way that you should go. So ang ating Diyos damo po, ang dapat na meron lang tayong Panginoon na dapat nating sambahin. Dahil anong ginagawa ng ating Panginoon? Tinuturuan ka niya. Tinuturuan ka ng ating Panginoon kung ano yung choices na dapat piliin mo sa buhay. Maraming choices sa buhay. Pero kadalasan, dahil ang pinaiiral natin ay yung sarili nating katalinuhan at pangunawa sa paligid na papahamak tayo. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos, marami ang magagandang plano ng tao, marami ang inaakala niyang tama, pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Inaakala mo, ikaw lalo ka naman. Uy, naalala ko tuloy sa kapatiran natin, Pastor, nanalo daw 1 million sa cellphone, tawagan ko raw, load down ko raw ng 1,000 pesos. Nanalo ka na nga, di sabihin mo, bawasan doon sa 1 million yung load mo. Nanalo ka pala eh. Di ba? Ganun lang kasi, bawas mo. Gusto mo, bigyan pa kitang balato eh. Paano ka mananalo nang wala ka sinalihan? Di ba? Kaya kailangan puno ka ng salita ng Diyos. Simpleng scam pa lang yun. Eh paano na yung mga ibang scam na talagang hindi mo mahalata na parang scam? May mga na-scam ng 12 million, 20 million. Isa, naiiyak, 20 million na scam sa kanya. Dahil malaki daw. Saan ka ba naman makikita? Magbabalik sa'yo 1 milyon na tubo kada buwan. Abay, kahit bangko, hindi magbabalik ng tubo na ganon. When we still have greed. Kahit sabihin mo, maganda yung intention ko eh. Gusto ko makapag-tithe sa simbahan eh. Malaki income. Kapatid, kahit gusto mo mag-tithes, pero ang tanong, gusto ba yan ng Panginoon? Tama ba ang ginagawa mo? Ganun kasi bilang yan. Ang sabi nga nila, be excellent of what is good. Magpakahusay tayo sa tamang bagay. Diba? Kaya tayo nalilin lang ng daigdig dahil kadalasan yung daigdig pa ang mas clever sa atin. Kailangan tayo yung full of wisdom. Hindi ka nagkakaroon ng wisdom and discernment, babalik pa rin tayo sa sinabi ko ng panguna, wala tayong buhay na relasyon sa ating Panginoon. Dahil pag may buhay na relasyon tayo sa Panginoon, nandun yung banal na Espiritu sa atin. The Holy Spirit, ang sabi ko sa radyo, ang sabi ng Book of John, the Holy Spirit will teach you. The Holy Spirit will remind you. The Holy Spirit will give you conviction. So kung hindi ka mapakali, hindi galing sa Panginoon yung pangarap mo. Dahil kung mapapakali ka, mula sa Panginoon yan. Minsan nakala mo, naririnig mo ang Panginoon, pero yung pala ang Panginoon, yung sarili mo. Minsan na nangyayari sa'yo, hindi na Panginoon ang binibigkas mo, ang sinasabi mo na pengi noon. Akala mo Panginoon ang sinasabi mo, pero pengi noon pera, Panginoon, pengi ng sasakyan, pengi noon, pengi niyan. Pero kailangan Panginoon. Hingi ka ng hingi sa Panginoon. Ikaw hindi mo nga maibigay ang buhay mo sa Panginoon. Maraming pagkakataon ginagamit natin ang Panginoon para sa personal na ating tinatawag na benepisyo. Kailangan magpagamit ka muna sa ating Panginoon at idadagdag niya ang desire ng iyong puso. Delight yourselves with the Lord and He will give you the desires of your heart.
Magpakaligaya ka muna na mag-usher, magpakaligaya ka muna na mag-map, magpakaligaya ka muna na mag-park attendant. Naalala ko, na-share ko na sa inyo to. Yung mga miyembro ni David Paul Yung Gitcho, the largest Christian church in the world. Ang kanyang mga miyembro, birayin mo, nagpaparada ng sasakyan, naglilinis ng CR, pero mga presidente ng kumpanya at presidente ng Korea. Sa atin, kakala natin, mga boss tayo. Remember this. If we want to be the greatest, then we must serve. If we want to be the first, then we must be last. Because a leader should be last and the first. Paano yan, Brother John? The leader should be last and the first. The leader should always be the last na huling aalis. At last na ma-appreciate ng tao. But will always be the first to take the blame. And will be the first to do the job. Diba? Kailangan ng leader, kailangan tayo yung huling uwi. Kailangan tayo yung huling ma-appreciate ng mga tao. Kailangan tayo din yung unang gagawa ng ating mga dapat gawin. Kahit hindi natin gagawin yung gagawin pa rin natin yung dahil ayaw nilang gawin. And that is being a servant of God. Kaya nga pagpatuloy po natin in verse 17, in verse 18, if you have only listened to my commands. And what are the commands of God? The Word of God. Dalawa naman ang commandment eh. Pag sinamarize mo lahat ng buong Biblia, ano raw po yan, Sister Rosil? Love the Lord eh. And love one another as you love yourself. So it all boils down to L-O-V-E. Love. Dahil mismo ang sabi ng Biblia, ikaw ay bumubuhay ng patahay, ikaw ay nagpapalipat ng bundok, ikaw ay mahusay mangaral, pero wala kang pagmamahal. At ang pagmamahal, you do not tolerate. Pagmamahal, you also correct. Because whom He loves, He correct. At ang pagmamahal, merong paghihintay. Kaya nga mahal na mahal mo yung asawa at anak mo dahil hinihintay mo sila na makasama sa gawain ng Panginoon. Hinihintay mo sila na merong pagbabago sa kanilang buhay. Because one thing that should not be gone in our life is hope. Magkaroon tayo ng pag-asa araw-araw. That every day, it is a brand new day. Merong magbabago. Kung hindi man magbago ngayon, magbabago sa susunod na araw. Hanggang sa isang araw, makita mo that whatever I have waited, it already happened to my life. Sa ngayon, nagka-tricycle ka lang. Lagi pagpasalamat mo, ikaw ay naka-Mercedes-Benz na tricycle. May logo naman ng Mercedes-Benz hanggang later on. Because the more that you believe and believe and believe and believe, now is the time that it is happening to your life na nakasakay ka na sa Mercedes-Benz. Hindi sa dahil gusto mong ipagmayabang, kundi gusto mong ipakita sa mga tao na buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sabi sa verse 18, if you only listen to my command, the blessings would have flowed to you like a stream that never goes dry. Darating ngayong panahong ito at ngayon ang oras na ito na ang pagpapala mo ay hindi gagapatak ng ulan. Tama na yung pasalok-salok sa ulan. Kailangan ngayong bahana ng pagpapala kagaya ng isang ilog na walang katuyuan. Kailangan kagaya ng isang ilog na hindi babalik. Nakakita ka na ba ng ilog na umuurong? Puro pasulong ito. Kaya lahat ng pagpapala ng ating Panginoon, puro palaki, laging bago, hindi mo na mararanasan yung dati dahil bago ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang ang new wineskin so that God will pour out a new wine because your yesterday's anointing is not valid for today's battle. Yung naranasan mo dati, hindi na ulitin ng Panginoon yun. Kaya nga sabi ka Moses anong ginawa mo una? You strike the rock. Ngayon, you speak to the rock. Iba-ibang gagawin ng Panginoon. Ibang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga ang pananalig, kapag ikaw ay nananalig, huwag mong pilitin na maunawaan. Ito lang ang sweldo ko 10,000. Pero sabi ni Sister Naina, magkakabahay kami. 10,000. Magkano ang renta pa lang sa bahay? 6,000, magkakabahay kami. Ang pananalig, it will always give you a nonsense. Dahil hindi mo maunawaan ito Ang kailangan mo, paniwalaan mo upang maalis ang iyong pag-aalinlangan. At pag-alis ang iyong pag-aalinlangan, makikita mo ang kalinawan ng pangarap na inilagay sa iyo ng ating Panginoon.
Tapos na yung papapatak-patak mong pagpapala. Tapos na yung pagpila mo sa ayuda. Tapos na yung panghingi mo sa anak mo. Tapos na yung pagtusto sa'yo ng mga SSS, ng GSIS. Dahil ang ating Panginoon, ibubuhos niya at igagawad niya sa'yo ang mga pagpapalang matagal mo nang pinag-ipunan. Dahil ito inintay mo sa Kanya. Now is the season that God is breaking those limitations in your life. At ang sabi po sa verse 18 as we continue, victory would come to you like waves that rolls into ocean. So ibig sabihin, kay gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, yung sunod na katagumpayan mo, hindi na kailangan matagal ang hihintayin mo. After ng katagumpayan mo ngayong araw, may susunod na mamayang hapon, may susunod na mamayang gabi, at habang natutulog ka, meron ng pagpapalang parating sa iyong buhay. Because it is like a wave of ocean. It is like a tsunami. Sunod na pagpapala at himala ang mangyayari sa iyong buhay. Dahil napakahaba ng hinintay mo sa Panginoon, parang payapa ba yung dagat noon? Pero ngayon, sunod-sunod na alon ang darating sa iyong buhay. At kapag sunod-sunod, ano nangyayari pag may alon? Di ba kung ang bangka ay nasa tinatawag na dagat, may alon, di ba tinutulak ka nito? Pero kailangan, wag kang hatakin ng alon pabalik. Ibig sabihin, as God bless you, beyond what you can ask or imagine, mas lalong magpakumbaba at magpasalamat ka sa Panginoon. Mas lalong maging good steward ka ng pagpapala. Dahil ayaw ng Diyos na sinasayang mo ang pagpapala. Mas lalong maging mapagbigay ka sa mga tao na karapat-dapat. Laging dinitingay ko karapat-dapat ha. Dahil tandaan mo kapatid, sa oras na i-promote ka ng ating Panginoon, paunlarin ka ng ating Panginoon, ang isang tiyak ko, maraming tao ngayon ang lalapit sa iyo at gusto nilang gamitin ka nila. Pero huwag ka magpagamit sa kanila dahil ikaw ay matalino na ngayon. You are wise as a serpent and you are meek as a dove. Diretso na, skip na natin. Sige, verse 19, huwag na skip. Meron pa naman 10 minutes. Tapusin ko po ito. Bilisan ko lang. Go out from Babylon, and sabi sa verse 20, go free. Shout the news gladly and make it known every day. The Lord has saved His servant. Ano ba yung Babylon? What does Babylon represent? You are always a slave to the world. Lagi ka lang nangangamuhan. Lagi ka lang sumesweldo ng 15 at katapusan. Tingnan mo si Brother Abet, ngayon, hindi na siya ang sumesweldo, siya na ang nagpapasweldo. Kailangan magalit ka sa kahirapan. Because God's will for you is not to live in a impoverished or poverty life. God's will for you is so that you will be a good steward of the endless, infinite riches of God. Okay lang na magtrabaho ka. Pero hindi pwedeng habang buhay. Kaya ka nagtatrabaho, ang sabi ng Book of Galatians, because the Lord is preparing you para malaman mo kung paano magpatakbo ng kumpanya. Kung paano ang maging tagapagmana. Siyempre, kung ikaw ay magiging tagapagmana at hindi mo naman alam patakbuhin, lolokohin ka ng mga tauhan mo. Pero kung alam mo ang ginagawa nung mula sa maliit ka pa lamang mula sa pagiging pinakamababang ranggo sa kumpanya o sa ospital, pag ikaw ang may-ari na ng ospital, alam mo yung mga ginagawa nila. Kasi nakasama mo nila, alam mo yung mga pandadaya nila, kaya hindi ka nila maloloko. Yun yung sinasabi ng Galatia. Kaya ang sabi sa verse 21, when the Lord led His people through hot desert, they did not suffer thirst. He made the water come out from a rock for them. There is no safety for sinners, ang sabi sa verse 21. There is no, as verse 20, there's no safety for sinners, says the Lord. Nung dumaan ang mga Israelita sa tinatawag na disyerto, kailanman hindi sila nauhaw. Kaya kung kasama mo ang Panginoon, dumaan ka man sa matinding katuyuan ng iyong buhay, hindi ka mauuhay. Why? Ang sabi ng salita ng Diyos in John 6 verse 35, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me, the moment that you believe, sa oras na ikaw ay maniwala sa ating Panginoon, hindi ka manghihina. Kaya hindi ka manghihina because you are well hydrated. Di ba pag uhaw ka, nanghihina ang mga tuhod mo? Pero kapag ikaw ay nakainom ng tubig, lumalakas ka. So the moment that you believe, kaya nga of sin because you believe not. Kaya ka napapagod na dumalo sa gawain ng Panginoon dahil parang walang nangyayari sa iyong buhay. Kaya walang nangyayari sa iyong buhay dahil wala kang salita ng Diyos sa iyong buhay. When you have the Word of God in your life, kapag meron kang salita sa iyong buhay, hindi ka magkakasala. Bakit? Ang sabi ng Psalms 119:11 I have hidden your words in my heart.
Itinago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala. Yung pagkakasala upang hindi ako maniwala sa mga bagay na nangyayari sa aking paligid, kundi ang paniniwalaan ko ay ikaw ang Diyos na kailanman ang hindi nagsisinungaling. Ikaw ang Diyos na kailanman ang iyong pangako ay mangyayari sa aking buhay. Kahit ako ay hindi karapat-dapat, ginagawa mo akong karapat-dapat dahil ako'y naniwala sa iyo, Panginoong Hesus. Hindi mahalaga ang abilidad mo. Hindi mahalaga kung ano nangyari sa iyo kanina. Ano ang kasalanan mo. Ang mahalaga, maniwala ka na hindi mo na muli gagawin yon dahil minahal at pinatawad ka ng ating Panginoon. 5 bagay lamang po. Ito na po ang pagtatawas. What is the benefits of believing in Jesus Christ? Ano bang benepisyo kapag ikaw ay naniwala? Because we are talking about believing. You are believer's victory. Ano ang benepisyo kapag ikaw ay naniniwala sa Panginoon? Number 1, all things are possible. Ano ang sabi? Sa Mark chapter 9, verse 23, ang sabi po dito, Jesus said unto him, if thou can believe, all things are possible to him that believe. So, kailangan mo ay maniwala. Kadalasan sa tao, mas madali ang maghinala. Mas madali ang maghinala sa atin kaysa magtiwala. Hindi ko kayo masisisi dahil sa mga tinatawag na mga karanasan nyo sa nakaraan. Kaya nga ang pananalig hindi base sa karanasan. Ang pananalig ay base sa pagsuko ng iyong kaisipan sa ating Panginoon. At kapag ikaw ay nanalig sa ating Panginoon, kailangan sundan mo ito ng buhay na pananalig na walang pag-aalinlangan at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasama sa iyo. What are all things are possible? Hindi ka pa nagkakabahay hanggang ngayon? 60 years old ka na? Pwedeng mangyari sa 61 years old mo, magkabahay ka. Dahil bibigyan ka ng Panginoon ng iba't ibang kaparaanan. It's either na magkaroon ka ng mana na hindi mo inaasahan. It's either na ang iyong mga anak ay pagtagumpayin ng ating Panginoon. It's either na meron ka palang yaman na nakatago doon sa iyong inuupahan. Hindi natin alam ang ginagawa ng ating Panginoon. Dahil hindi natin alam ang kaparaanan ng ating Panginoon. Pangalawa, para tapos na last 5 minutes pa additional para sakto 11:50. 10 minutes na, 11:56. When you believe, great things happens. Kapag ikaw ay naniwala, magagandang bagay ang nangyayari sa iyong buhay. Bakit? Ang sabi ng Daniel 11 verse 32, they that do know their God, they shall do great and mighty things. And such do wickedly against the covenant shall be corrupt by flatteries. But the people, but the Christian, but the persons who do know their God, they shall do strong and mighty exploit. Magagandang mangyayari sa iyong buhay kapag kilala mo ang ating Panginoon. Ikaw ay hakbang kahit wala kang pananalapi. Ikaw ay hakbang kahit may kirot pa sa iyong katawan. Ikaw ay hakbang dahil alam mong kilala mo ang ating Panginoon. Kilala mo ang ating Panginoon dahil sa Diyos na dakila, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kilala mo ang ating Panginoon dahil kailanman hindi siya bumibigo sa kanyang salita. Kaya kung ikaw ay walang nangyayari na maganda sa iyong buhay, hindi mo kilala ang Panginoon. Kung ikaw ay napapagod sa buhay, hindi mo kilala ang ating Panginoon. Dahil kung kilala mo ang ating Panginoon, maraming bagay kang ma-accomplish sa buhay. Kahit ikaw ay bata pa, ikaw ay matanda na, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, ang mahalaga, kasama mo ang ating Panginoon at kilala mo ang ating Panginoon. Pag ang salita ng Diyos ang pinanghawakan mo sa pamamagitan ng iyong pananalig na buhay, ito'y magkakaroon ng kulay at kapangyarihan sa iyong buhay. Kailangan panghawakan mo sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng nakikikote ka lang sa Facebook. Madaling mag-share sa Facebook. Pero ang kailangan, meron kang karanasan sa Kanya dahil ikaw ay nakikipagniig sa Kanya sa alas 3 na madaling araw o sa gabi o sa tinatawag na daily devotion mo sa Panginoon. Hindi pwedeng lumalapit ka lang sa Panginoon pag may kailangan ka. Pagbibigyan ka rin naman ng Panginoon. Pero ang maganda, araw-araw kang lumalapit sa ating Panginoon. Number 3, firm foundation. Pag naniniwala ka sa Panginoon, matibay ang iyong pundasyon. Alam naman po natin yung ilustrasyon ng Biblia na tinatawag na matibay na pundasyon. Pag meron dumaan na bagyo sa iyong buhay, kung ikaw ay isang bahay na nakatayo sa sementado, dumating man na malakas na unos, malakas na alon, malakas na ihip ng hangin, nakatayo ka pa rin. Pero kung ang pundasyon mo ay pera, ang pundasyon mo ay material na bagay, pag dumating ang sakit sa iyong buhay, ubos ang lahat ng pinag-ipunan mo sa iyong buhay.
Tatalikod ka na sa Diyos. Kaya nga di ba meron tinatawag na parable of the sower? Kailangan nasa good soil tayo. Kailangan nasa strong foundation tayo. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos in 2 Chronicles 20 verse 20, ito pong iiwan ko po sa inyo. Believe the Lord your God and you shall be established. Believe the pastors, believe the evangelists, believe the prophet, believe the apostles, believe the teachers, and you shall prosper. Para maging matibay ang iyong buhay, ang paniniwala mo lamang ay sa Panginoon. Pangalawa, paniwalaan mo ang sinasabi ng lingkod ng Diyos dahil ito'y mula sa ating Panginoon. At ang iyong buhay ay magiging pinagpala. Hindi nakasumpa ang iyong buhay. Hindi malas ang iyong buhay. Mali lang ang iyong tinutumbok. Number 4, life of abundance. Kailangan sobra-sobra na tayo. Para pag merong mga pledges na hinahamon sa simbahan, hindi na ikaw ay yumuyuko. Kala mo ikaw ay nagme-meditate na may iba panalangin. Pagmulat ng iyong mata, tapos na yung nagtatawag ng pledges. Praise God. Kailangan ikaw na yung nangunguna na magbigay ng mga pledges. Dahil unang-una, laya ka na sa tinatawag na kakulangan at pagmamahal sa pera. Dahil mismo ang sabi ng salita ng Diyos in Job 36 verse 11, if you obey and serve God, you shall live your days in prosperity and years in pleasure. Tanda mo, ang buhay, hindi puro pagtitiis. Lagi niyo naririnig ito sa radyo. Ang buhay ay, sabi ni Pastor Kenneth, hindi pagtitiis lamang. There is a season, pero not a lifetime. Dahil kapag pagtitiis lamang ang buhay, sayang naman na natapos na gawa ng ating Panginoon sa krus na Kalbaryo. Hindi mo na iniinda yung pagtitiis ngayon, dahil mas malaking pagpapala ng ating Panginoon. Lastly, number 5, peace. Pag naniniwala ka sa Panginoon, meron kang kapayapaan. Na kahit parang walang nangyayari ngayon, alam mo na sigurado ka sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi ng John 14:27 and John 16:33. Peace I give unto you, peace I leave unto you. I do not give what the world gives. Do not be afraid and let not your heart be in trouble. Kaya sa ating pagtatapos mga kapatid, isang bagay lamang ang katanungan ko sa bawat isa. Ano ang nilalaman ng iyong puso? Ang nilalaman ba ng iyong puso ay kung paano ka mapagpala? Ang nilalaman ba ng iyong puso ay paghihiganti? Pero kung sasabihin mo ang nilalaman ng iyong puso ay ang ating Panginoon, tandaan mo kung ano ang laman ng iyong puso, yun ang lalabas sa iyong bunganga. You cannot deny na ang Diyos ang nilalaman ng iyong puso at sinasabi mo naman puro reklamo sa mga pangangailangan mo, reklamo sa magulang mo, reklamo sa anak mo, reklamo sa opisina mo, then God is not, siya ang hindi laman ng iyong puso. Hindi Diyos ang laman ng iyong puso. He is not in your heart. Dahil pag ang Diyos ang laman ng iyong puso, pasasalamat ang laging lalabas sa iyong bibig. Pagpupuri ang lalabas sa iyong bibig. Propesya ang lalabas sa iyong bibig. Because whatever your mouth say, whatever you speak it, life and death is in the power of your tongue. Pag sinabi mo mahirap ang buhay, mahirap ang buhay. Pag sinabi mo magkakaroon ka ng pambayad ng tuition ng iyong anak, magkakaroon ka ng pambayad ng tuition ng iyong anak. Because you command the blessings. At ang laging plano sa iyo ng ating Panginoon, kagaya ng magulang mo, wala namang magulang kahit gano'ng kasama yan. Sabi ko nga last time na pumunta ako dito, ang magplano na patayin ka. Ang plano ng magulang mo kahit masama yan, pakainin ka pa rin. Then how much more your Father in heaven? And starting today, many are in the bondage of addiction. Ano yung addiction? Hindi naman yung pagdodroga lamang eh. Kung ano yung iyong laging ginagawa ng paulit-ulit. Sasabihin mo na laman ng puso mo ang Panginoon, pero ang gusto mo lagi manood ng TikTok. Sasabihin mo na mahal mo ang Panginoon, pero ang laging gusto mo pumila sa loto. Life is not about luck. Life is about your destination and blessed assurance. Magandang kinabukasan mo eh. But you need the Holy Spirit so that you will have a conviction in life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tiyak po ang aming katagumpayan kung kami lubusang maniniwala sa iyo. Pwede po ba, Panginoon, yung mga basura na nakalagay sa aming isipan, sa aming spirito, sa aming puso, tanggalin mo nga po ito at linisin mo sa aming buhay.
Those are corrupted files, kumbaga ba sa computer, Panginoon. Reformat us, refresh us, and renew us, O God. So that we will again believe. Upang kami patuloy na maniniwala sa iyo, Panginoon. Dahil ang pagkilos mo lamang sa aming buhay ay sa oras na kami merong pananalig. Magkaligligan man sa daigdig, Panginoon, ang katotohanan, hindi kami maliliglig dahil daig pa namin ang nasa sanlibutan. Ang katotohanan, Panginoon, the more that we go to darkness, O God, the more that your light will shine upon us, O God. The more that we become valuable, O God, as your daughters, as your sons, O God. Kaya, Panginoon, sa oras at sandaling ito, open our eyes like the servant of Elisha. Buksan mo ang kanilang spiritual na mata, Panginoon. Kagaya ni Pablo, Panginoon, kung saan ang kanyang mga tinatawag na religious scales sa kanyang pagkabulag ay tinanggal mo. Open our eyes, O God, so that we will see your fullness and your goodness. Buksan mo ang aming mata, O God, upang makita namin ang iyong kalakihan at kabutihan, Panginoon. Ang iyong kabuuan, Panginoon. Upang hindi na namin makikita ang kakulangan sa aming buhay. Upang hindi na namin makikita na kami ay api, Panginoon. Ang laging makikita namin, Panginoon, ay kami ay napapalibutan ng iyong mga anghel. Kami ay napapalibutan ng mga mabubuting pagpapala. Kami ay napapalibutan ng mga magagandang balita, Panginoon. Kaya as we tune in unto you, Panginoon, there will be a clear receptance ng aming signal, ng aming isipan. Kaya, Panginoon, ang bawat isa ay lumaya. Ang bawat isa ay umunlad. Ang bawat isa ay maging malusog. Ang bawat isa ay maging matapang. Ang bawat isa ay maging malakas. Because you have another report, Panginoon. Fear is gone in our life and faith will arise in our life in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po ang salita ng ating Panginoon.